May dahilan po eh. Sige, anong dahilan? Ba't mo hinampas ng silya? Meron po kasi ang tungkulin po. Ngayon po, inuutosan ko lang po na sumamba. Saka in-advise ko po dun sa anak ko po na mawala na po lahat. Ako, asawa ko. Huwag lang po yung tungkulin niya po sana sa kapila. So dahil ayaw magsamba ng bata, hinampas mo sa ulo. Di po. Dahil po sa pagsagot-sagot niya po, yun po na talaga di ko na napigil sa sarili ko po. Pinakita ko lang din po na mahal. Pero hindi mo ba alam na kasalanan sa Diyos yan na manghampas ka ng anak mo? Pinakita ko Imbis lang na matuwa sa iyo yung Diyos dahil gusto mo na magsamba yung anak mo, gusto mo magsamba kay pamilya, pero dahil nung ayaw ng bata, hampasin mo sa ulo, mas lalong ayaw ng Diyos yun. In the first place, mga bata pa ho ito. Di ba, mawala na ako. Basta pagpatuloy niyo lang po yung kahalalan po niya. Hayaan nyo sir, ganito, pag halimbawa kayo po'y magkahiwalay na, siyempre, I will make sure na itong pamilya mo tuloy-tuloy pa rin pagsasamba. Mas lalo madudoble pa yung gagawin nila pagsasamba dahil wala ka na sa buhay nila, wala na yung takot. Yung kusa na sila mismo ang magsasamba nang wala nang pagdidikta galing sa'yo. Ano kita hindi pa pakulong? Pinagbibigyan kita! Huwag lang yung mga anak ko, di ba sabi ko? Huwag palagi yung panganay mong anak na babae na pinag-initan mo palagi. Hindi ko antayin nga mamatayan pa ako ng anak dahil sa'yo! Hindi! Huwag ka naman pakita sa amin kahit kailan huwag ka nang lumapit! Yan ha. Eto, May dahilan po eh. Sige, anong dahilan? Ba't mo hinampas ng silya? Meron po kasi ang tungkulin po. Ngayon po, inuutosan ko lang po na sumamba. Saka in-advise ko po dun sa anak ko po na mawala na po lahat. Ako, asawa ko. Huwag lang po yung tungkulin niya po sana sa kapila. So dahil ayaw magsamba ng bata, hinampas mo sa ulo. Di po. Dahil po sa pagsagot-sagot niya po, yun po na talaga di ko lang napigil sa sarili ko po. Pinakita ko lang din po na mahal. Pero hindi mo ba alam na kasalanan sa Diyos yan na manghampas ka ng anak mo? Pinakita ko Imbis lang na po matuwa sa iyo yung Diyos dahil gusto mo na magsamba yung anak mo, gusto mo magsamba kay pamilya, pero dahil nung ayaw ng bata, hampasin mo sa ulo, mas lalong ayaw ng Diyos yun. In the first place, mga bata pa ho ito. Di ba, Diba? na mawala na ako. Basta pagpatuloy niya lang po yung kahalalan po niya. Hayaan nyo sir, ganito, pag halimbawa kayo po'y magkahiwalay na, siyempre, I will make sure na itong pamilya mo tuloy-tuloy pa rin pagsasamba. Mas lalo madudoble pa yung gagawin nila pagsasamba dahil wala ka na sa buhay nila, wala na yung takot. Yung kusa na sila mismo ang magsasamba nang wala nang pagdidikta galing sa'yo. Ano kita hindi pa pakulong? Pinagbibigyan kita! Huwag lang yung mga anak ko, di ba sabi ko? Huwag palagi yung panganay mong anak na babae na pinag-initan mo palagi. Hindi ko antayin nga mamatayan pa ako ng anak dahil sa'yo! Hindi! Huwag ka naman pakita sa amin kahit kailan huwag ka nang lumapit! Yan ha. so kalabuso talaga ang ama, no? At imagine mahirap talaga tanggapin na ang pagsambang sinasabi na para sa kabanalan ng buong pamilya ay nauwi ito sa trauma ng mga anak. At ang pagwasak pa sa tahanan, bakit? Kalabuso ang ama. Isang ama, yung inireklamo sa programa ni Senador Raffy Tulfo sa kanyang ka-live-in partner. Matapos umanong saktan ang kanilang mga anak dahil sa pilitang pagpasamba nito. Dahil dito, hinalang may naganap talaga na pang-abuso. Dahilan kung tuluyan na tumanggi na yung ina na bigyan pa siya ng isang pagkakataon. Sa live na ito, mga kapatid, tatalakayin natin ang buong isyu na mas malalim na epekto sa mga bata at sa pamilya, lalo na sa spiritual na digmaan. Kaya, tatalakayin natin ito. Welcome at sa ating mga suking taga-subaybay, inaniyahan natin na huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At kung bago ka lang, huwag kalimutan ding mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo. At inaniyahan namin kayo na
subscribe ninyo ang Factbusters PH ni Kaburnok na sa link at ang pangalawa nating channel, Pananampalataya at Katwiran, nasa link din. At kung saan man kayo nagsubaybay, nanood ngayon, pwede niyong i-comment ang lugar kung saan kayo nakabase, lalo na sa ating mga kapatid sa mga OFWs, para alam natin kung saan nakaabot ang ating talakayan ngayon. Maraming salamat kay St. Oscar. Walang audio, Brad? Walang audio pa rin? Sandali. Okay. I-comment ninyo, please. Sabi ni Buni Nanoria, walang audio umano. Meron na, sabi ni St. Oscar Romero. Maraming salamat. So, sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming, sa pagkakataong ito ating tatalakayin itong problemang idinulog sa programa ni Senador Raffy Tulfo. Dahil, imagine, ang pagsamba na para sa kabanalan sa buong pamilya na uwi sa trauma ng mga anak at pagkawasak sa tahanan. Bakit? Ito po ang pangyayari. Si Sir ay kagagaling ng kulungan. Bagong laya. Dalawa. Labas. Kagagaling lang pala ito sa kulungan. Pasok na ito si Sir. Ano mga kaso niyo, Sir, sa kulungan? Dati po pinakulong po ako ng misis ko. Si Miss, pinakulong ka. Okay, tapos pangalawa? Siya din po nag-release po sa akin. So pinakulong na pala ito ng misis, no? Labas-pasok pala ito sa kulungan. Pero siya, ang misis din, ka-live-in partner niya, ang nagpalabas. Reklamo sa kanyang live-in partner. Ibig sabihin, hindi ito isolated o gawa-gawang paratang lamang. May pattern. No? May pattern talaga ng karanasan at problema sa batas na matagal nang umiiral sa kanilang pamilya. No? Ituloy natin. Maylin, anong gusto mong sabihin sa kanya ito harap-harapan? Di ba sinabi ko sa'yo, kung ayaw mo makita yung mga kilos ng mga bata, umalis ka sa bahay, di ba? Ginawa ko na nga lahat-lahat Napakatanga na nga ako Balikan mo kami o hindi. Naging ama din ako sa mga anak mo, pati yung mga anak mo sa bahay. Ano pa ginagawa mo sa mga anak ko? Sinasaktan mo pag wala ko. Ano ka klaseng ama? Rason ba yon? Pag hindi nagsamba yung mga anak mo, sasaktan mo, tatadyakan mo? Yun, ang reklamo ng ka-live-in partner, tatadyakan pag di daw umano nagsamba. So kung ang isang tao ay paulit-ulit na nasangkot sa ganito kaso, lalo na sa loob ng pamilya, hindi ito pwedeng ikuble sa likod ng relihiyon, di po ba? O gamitin yung pagsamba bilang palusot. Ang ugat ng problema, hindi yung pananampalataya niya. Ang ugat ng problema ay ang asal mismo ng ama. Hindi ang pananampalataya niya. Ang karanasan, lalo na laban sa pamilya, ay isang krimen ito. At walang simbahan ang may karapatang gawing normal o katanggap-tanggap ang pangyayaring ito. Imagine, dahil lang sa pilitang pagsamba, yun talaga, nagka-problema ang pamilya. Pag hindi nahanap yung kapatid nila damay-damay, palalayasin mo yung mga anak ko. Ginawa ko ba yan sa'yo? Tinanggap kita. Pinalamon kita. Lahat-lahat ginawa ko sa'yo. Pero ano ginawa mo? Umalis kagabi yung mga anak ko. Kawawa. Pinutan. Wala palang trabaho itong ka-live-in partner niya. No? Sabi ng asawa, pinalamon kita. Ako sa trabaho. Para sila mga pulobe. Natulog kami sa daan. Para maghanap lang kami ng kakampi sa'yo kasi wala akong kalaban-laban sa'yo Kahapon bago ako umalis, binato mo pa ako ng baso. Sir Rogelio, Opo. yung panganay mo,
palagi mong pinagdidiskitahan? Anong meron? Bakit palagi mong binubugbog tong anak mong babae na 14 years old? Binibigyan ko lang po siya ng disiplina. Makukulong ka. Nako, disiplina ang isinagawang pagbugbog. Di ba pinalayas umano ang mga bata, nakapunta pa sa kung saan nagtrabaho yung ina. So may malinaw talaga na kaibahan yung paghubog o paggabay sa lalo na itong ginawang pananakit. No? Kapag may takot, may pasa, may trauma, hindi ito maituring na disiplina. May mga pagkakataong nangyari ang pananakit ng mga bata pagkatapos iniugnay yung relihiyon sa pagsamba. Ngunit maling sabihin na palaging ganito ang nangyari. Lalo na kung pagsamba na para sa kabanalan mismo. Ang pananagutan ay nasa nanakit mismo. Hindi sa pananampalataya bilang ganap mga kapatid. Maliban sa katotohanang sinaktan niya ang mga bata, ayon sa kalibin partner niya, dahil sa sipilitang pagsamba, mas lalo pang lumalabas yung kalupitan mismo sa pangyayari. Pinalayas ang mga bata at nakapunta sa lugar kung saan nagtrabaho ang kanilang ina. Ipinakita dito mga kapatid na hindi lang ito usapin ng paniniwala sa relihiyon, kundi malinaw na isang abuso at pananakot at paglabag sa karapatan mismo ng mga bata. Ang pananampalataya ay hindi dapat ipinapataw sa pamamagitan ng dahas at takot. Kung tunay na Diyos ang aral, hindi kailangan na manakit o mamimilit at maninera ng pamilya upang ito'y sumunod, di ba? Kaya kung yun ang nasa damdamin mo, mag-isip-isip ka na, sinong Diyos ang sinusunod mo? Ang ganito mga gawain ay salungat talaga sa konsensya, salungat sa batas, at higit sa lahat, salungat sa diwa ng tunay na pananampalataya. Di ba? Oh, napansin nyo, sabi mismo ng kalibin partner niya, natutulog na sila sa daan. Grabe. Dahil sa pangyayari, napilitan silang natutulog sa daan. Dahil sa takot sa sarili mismong kalibin partner. Matapos umano, pinagbantaan at binabato ng baso. Hindi ito simpleng alitan ng mag-asawa o init ng ulo. Ito ay malinaw na karanasan at pang-aabuso. Kapag ang isang tao ay pinipiling lumikas o matulog sa lansangan para lang makaiwas sa pananakit, may biktima at may salarin. Hindi ito dapat pinalusot mga kapatid. Kaya nga, makita natin na sinampahan siya ng kaso. Ulit. Kasi yung bata magdidemanda sa samahan namin sa PNP, kakasuhan ka ng 7610. Nag-aantay yung mga classmate mo doon, mga kosa ng kulungan. Di po, idol. Sir, ikaw ay isang irresponsableng tatay. Opo. Palamunin dahil wala kang trabaho. On top of palamunin, Idol. ikaw po ay nambubugbog pa ng mga bata at maging si Miss sinasaktan mo. Hindi ka rin ba na, sir, na hiya sa sarili mo at naawa sa mga anak mo? Pinapakita ko lang po, idol, na ganun po sila kahalaga sa akin po. Paano mo pinapakita? Ano sabi mo? Papatayin mo mga anak mo? May ama ba ang magsasabi? So paano masasabing pinapakita yung kahalagahan sa mga bata at pamilya kung ganon ang ginagawa niya? Sabi yan, kahit pabalik-balik ka pa sa kulungan, basta magawa mo lang yung gusto mo sa mga anak mo, matagal ako naging sunod-sunuran sa'yo, ha? Lahat na gusto mo, sinunod ko. Ha? Layasan mo kami, balikan mo kami, nandyan lang ako para sa mga anak mo. Ikaw, nasaan ka? Ha? Wala ka narinig sa akin, tanggap ko. Maibigay ka sa akin o wala, tanggap ko, di ba? Basta anong gusto kong buhay. Wala mananakit sa mga anak ko, di ba? Sabi ko, pag mga anak ko na iba ng usapan. Dahil ako, lumaki ako sa hirap, walang tatay. Maaga namatay yung tatay ko, kaya ganun ang sakit-sakit. Sa harapan ko pala,
Apo. Ba't mo pinalo ng upuan, sir? Anong nangyari? Sobra po, mahal na mahal ko po si... Kaya Pinalo niya ng upuan dahil sobra niyang mahal ang anak niya umano. hinampas ng upuan. Hindi naman po upuan, sir. Hindi pagmamahal yan. Kung Ano ano, yun? yung... may sakit po kasi high blood ko, ano po yung mahabakan ko na ibabato ko lang po. Alam mo sir, naawa na rin ako at the same time dito. May sakit ka, sir. Kailangan mo ma-rehab. Hindi ka... At sa ganito, hindi lang ito psychological. Kung naniniwala kayo sa spiritual na digmaan, may kaugnayan talaga ito sa spiritual na digmaan. Bakit? Naalala nyo ba yung formula ng prayer sa spiritual warfare? Yung deliverance in the name of Jesus of Nazareth, through His tremendous power as God, and through His most powerful and salvific name, I rebuke, repudiate, bind, and cast out all evil spirits, and I command all of you in the name of Jesus to depart right now from, pangalan, O most Holy Spirit, enter into the empty spaces. So, may tinatawag na empty spaces. Bakit? Di po ba, sabi ng ating Panginoong Hesus sa San Mateo Kapitulo 12, 43-45, kapag ang masamang espiritu umano ay lumabas sa isang tao, siya ay gumagala sa mga lupaing tigang upang maghanap ng mapagpahingahan. Yun ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa San Mateo 12, 43-45. Kung wala itong matagpuan, ay sinasabi sa sarili, babalik ako sa tahanang aking pinagalingan. At kung makita niya na bakante yung iniwanan niya, magdala siya ng iba pang mga kasama na mas lalo pang masama kaysa kanya. Di ba? So, ibig sabihin, pag wala talaga ang Diyos sa ating puso, may empty space. Empty spaces. Sino ang titira doon? Walang iba ang ating kalaban. Ang balita ko kay ma'am, hindi raw to, in fairness, dito nagda-drugs. Nagpa-medical na po ako eh. May enlarge po ako sa puso ko. Alam niya naman po siya pa May nagbayad. enlarge ka sa puso, ganyan ang gawin mo sa mga anak mo. Siya pa nagbayad sa medical ko po. Lahat na upuan sa bahay sira na dahil sa binabato mo sa mga anak mo. Alam mo sir, Hindi ako meron nababato. kang problema sa pag-iisip. Meron some kind of a disorder. Itong si sir. Para sabihin niya yung pagmamahal Hindi lang ito problema ng pag-iisip. May problema talaga sa spiritual na buhay. para sa kanyang definition, sa kanyang mga anak, ay saktan. Saktan. Kung anong mahawakan niya, ihampas niya. Yun yung definition ng love para sa kanya. Then, kailangan po sir magpakonsulta. Kailangan mo po sir na masuri ka. Pero hanggat hindi po kayo napapagamot, I would advise na maghiwalay po muna kayo ni ma'am. Di ba, ma'am, yun ang gusto mo? Opo. Kahit kailan po, wag na po siya mapakita sa amin ng mga anak ko kasi isa kang bangungot para sa amin. Oo nga naman sir. Grabe. Ama, nagiging bangungot sa tahanan. No? Totoo talaga na may mga ganitong pangyayari. No? Dalawa lang ang pwedeng mangyari para sa mga anak pagdating sa ama. Pwedeng tatakbo sila para sunduin nila ang kanilang ama. Yon ang una. Kung talagang minamahal ng ama at nagpakita ng pagmamahal ang ama sa loob mismo ng tahanan. Pagdating ng ama, tatakbo yung mga anak para sasalubungin yung ama. Pero may pangalawa. Yun ang delikado. Pagdating ng ama, tatakbo ang mga anak at magtataguan dahil natakot, dahil sa trauma sa kanilang ama. May mga ganito talaga. Alamunin ka na nga, tapos nang bubugbog ka pa. Hindi po, sir. May Marami naman yung palamunin. trabaho po ako, sir. Nakulong lang po ako dahil sa involved accident po, sir. Okay sir, gusto ni Mrs. na makikipaghiwalay na. Lahat po ng sahod ko, sir. Lahat po ng kinikita, binibigay ko po. Lahat na sahod mo kailan? Pati yung Yung bago lang? Pati alkansya ko nga, sir. Wala, di po umahawak kasi sir ang akusasyon ko sa sarili ko, sir. Hindi ko na kailangan umahawak ng pera, sir. Kasi napakabait niya, sir. Pagdating ko sa bahay, nakapagluto na po siya. Oh, yun. Bait pala ang live-in partner niya. Pagkatapos, yun ang nangyari. Siya mismo ang naging trauma sa
tahanan. Kapag laban na po siya, Mabait si Mrs. kakain na lang po ako, opo. Kaya hindi po Yun- kumahawak. yun naman pala eh. Hindi O, po ako mahawak ng pera po. Oy, bakit ka nananakit ng anak mo kung mabait si Mrs.? Ba't mo siya binibigyan ng sama ng loob? Di ko naman po minamaltrato ng as in na magkaroon po silang physical injury. Talagang pandisiplina lang po. Pandisiplina lang. Opo. Tinatanggap ko rin po na pagkakamali ko po yun, sir, na yung ginagawa ko rin, nagkakaroon pala ng phobia ng anak ko sa akin. Kaya nga, sir. Opo, Yun na yun. Naano ko rin po, sir. Tama. Alam mo yung mga anak mo na kausap ko sa baba, sir, nung kinakausap ko sila, Opo. lahat sila naluluha nung mabanggit yung pangalan mo. Opo, sir. Yung luha ng takot. Kaya ko lang po baguhin yun, sir. Hindi, kahit kailan, ayoko na namin makita. Sir, ilalayo ko sila sa iyo. Hanggat hindi ka nagpapagamot. Sir, deadly to si sir eh. Kasi bira mo, magkahampas ka ng silya, hahampasin mo Sir, yung hindi ko ulo ng pinampas bata. ng silya, sir. Hindi po, sir. Mga Natadyakan anak ko lang mo. po. Tinadyakan, okay. Hindi mo hinampas ng silya, tinadyakan mo lang. Natadyakan ko po siya. Opo. Sinamin ko naman po. So, I swear po. Sir, may sakit ka. Magpagamot ka, sir. Tutulungan kita, sige po, sa pagpapagamot. Psychiatrist. Pero hanggat hindi ka nagpapagamot, ayokong ilapit si Mrs. at mga anak mo sa iyo. That I will do. Lalo pa yung, sir, makinig ka. Ma'am, Opo. yung kwento ni ma'am sa baba, palagi niyang binubugbog yung kanyang mga anak. Lalo na yung panganay, yung 14 years old. At babae pa man din. Palagi niyang binubugbog. May dahilan. Sa konting-konting dahilan, tadyak. Yan, galing na sa kanya. Palo. Hampas. Hampas ng silya. Grabe. Hindi ko po inampas ng silya, sir. Anong hindi? Tanong mo yung mga anak mo. May dahilan po eh. Sige, anong dahilan? Ba't mo hinampas ng silya? Oh, so, hindi hinampas daw ng silya pero sinabi niya may dahilan. Oh, so may dahilan na hinampas niya ng silya. Meron po kasi kang tungkulin po. Oh, may tungkulin. Yon. At ano yung tungkulin na yan? Eh ngayon po, inuutosan ko lang po na sumambat. Saka in-advise lang ko po dun sa anak ko po na Yon ang tungkulin na magsamba. Kaya, dahil diyan, hinampas ng silya. mawala na po lahat. Ako, asawa ko. Wag lang po yung tungkulin niya po sana sa kapil. So dahil ayaw magsamba ng bata, hinampas mo sa ulo. Di po. Dahil po sa pagsagot-sagot niya po, yun po na talaga di ko lang napigil yung sarili ko po. Pinakita ko lang din po na mahal. Pero hindi mo ba alam na kasalanan sa Diyos yan na manghampas ka ng Opo, anak mo? sir. Pinakita ko Imbis lang na po matuwa sa iyo yung Diyos dahil gusto mo na magsamba yung anak mo, gusto mo magsamba kayong pamilya, pero dahil nung ayaw ng bata, hampasin mo sa ulo, mas lalong ayaw ng Diyos yun. In the first place, mga bata pa ho ito. Di ba, Diba? na mawala na ako. Sir, basta pagpatuloy niya lang po yung kahalalan po niya sa Hayaan nyo, sir, ganito. Pag halimbawa kayo po'y magkahiwalay na, Opo. siyempre, I will make sure na itong pamilya mo tuloy-tuloy pa rin pagsasamba. Mas lalo madodoble pa yung gagawin ng pagsasamba dahil wala ka na sa buhay nila, wala na yung takot. Yung kusa na sila mismo ang magsasamba nang wala nang pagdidikta galing sa'yo. Opo. Tama, Nay? Opo, tuwing may sakit yung mga anak mo, ano sabi mo, pabayaan ko na? Bahayaan ko na silang mamatay? Di ba? Naalala mo yung nagkasakit sa James? Pina-check up ko yung anak ko, ano sabi mo, dapat dinayaan ko na mamatay? Oh, salita ba ng tatay yun para ma-experience ko mamatayan ng anak? Idol, kaya po nagkagano, mayroon pa akong himumutok sa misis ko. Ano po yun? Nanuntok daw po ako sa kalsada. May CCTV naman po doon. So yung hinanakit mo sa kanya? Opo, ngayon Dahil po- pinagbintangan ka ng Ngayon nuntok. po, sabi ko, punta po ako si Mrs. Lu kahit sadlit lang para may maasikaso doon sa courtroom yung papel para makalabas na po ako agad. Hindi po nakapunta kahit isang beses po. Tapos pati yung kinikita ko, lahat binibigay ko na po sa kanya. Pati yung mga coins po na binigay ko na po sa ilagay ko sa volcano siya, nagamit niya rin po. Okay lang po, hindi ko naman po sinusumbat eh. Bukod tangi po doon, sir, dumating po yung magulang ko, tsaka lang po naasikaso yung papel ko. Kaya lang po nag-iinakit kay Mrs. Kahit isang araw man lang sana na naalaw ko doon, magulang ko pa yung nagpiyansa galing pa Ilocos. Sir, ako Opo. naman, ako lang sasagot para kay Mrs. Apo. Si Mrs. mismo nagpakulong sa inyo nung una bago sa accident, di ba? Apo. Si Mrs. din ang nagtubos sa inyo. Apo, sir. Apo. Oh. Apo. Now, pasalamat ka pa nga dahil tinubos ka niya. Apo, sir. Tapos ngayon, nung naka-aksidente ka at nakulong ka dahil hindi ka niya dinalaw, nagsamaan loob mo, sino ba naman ang Mrs. na matutuwa sa iyo na ikaw po ay palaging Apo. nalalagay sa trouble? Apo. Apo, sir. Imbis na magsasayang siya ng oras, pupunta sa kulungan at dadalawin ka, doon na lang siya mag-asikaso sa ninyong anak plus 3 mong anak. Apo, sir. Kung bibilangin, 9 na anak Apo, sir. ang kinakarga niya. 3 sa iyo, 6 sa inyong dalawa. Apo, sir. Nagets mo? Apo, sir. O huwag ka magsama ng loob. Ang babaw mo, sir. Apo, sir. Sorry po, sir. Humingi naman po siya ng dispensa sa akin. Sorry po, sabi niya. Dahil ano po siya,
Kinakapos lang daw po sa talaga sa bahay niya. Kinakapos lang siya ng oras dahil 6 na bata ang inalaga Opo, niya. sir. Opo, sir. Ma'am, ano pong trabaho niyo ngayon? Paano niyo nabubuhay yung mga anak? Masayista po, sir. Tapos lahat po na diskarte sa buhay, ginagawa ko na para masuportahan ko yung pambayad sa ilaw, kuryente, baon ng mga anak ko araw-araw, at saka pagkain lang po sa pang-araw-araw nila. Okay. Tutulungan kita, ma'am, para mataguyod mo na maayos yung mga anak. For the meantime, sir, hiwalay muna kayo. Opo. Tira ka muna sa nanay mo, sa mga kamag-anak mo, and then magpagamot ka, sir. Pag nagamot ka na, then nasa kay nanay na kung gusto pa niya makipagbalikan. Apa. Dito sa programang ito, gusto ko nagsasama yung mag-asawa. Pero I will make an exception dahil ikaw po ay nananakit, bugbugero ka ng mga anak. Ilalayo kita. So, ma'am, gagawa tayo ng mga request sa barangay at saka sa police na hindi siya makakalapit sa bahay niya. Kaso lang po, hindi niya po sinusunod yan eh. Dati pa po yan namin pinag-usapan na lalayo po siya sa Magkasundo na amin. po. May protection order pwede yan. Kukuha kami ng protection order sa barangay. Pag lumapit ka, sir, arestuhin ka. Makukulong ka ulit. Opo. So this time, ako na po magbibigay ng warning sa'yo. Pag ikaw ay lumapit sa bahay nila, aligid-aligid ka, dadamputin ka agad ng polis. Nay, tawagan nyo kami. Opo. Kami mismo tatawag sa mga polis. May darating na mobile, pusasan agad to. Opo. So, maging suki ka ng kulungan, labas-masok ka, sir. So if I were you, tumira ka muna sa mga kamag-anak mo, then kung gusto mo, wala kang papagamot, gagastusan kita na para mapagamot ka. Okay, sir? So, ano kaya ang pahayag nito? Ito ba siya ay tiwalag? Pero, bahagi talaga ito sa digmaang espiritual. Naalala nyo noong si Herodes ay nagplanong ipapatay niya yung batang Hesus? Hindi aksidente na si San Jose ang binigyan ng mensahe ng Diyos. Ipinakita nito, di ba, sa pamamagitan ng panaginip, ang Diyos mismo ay nagpadala ng anghel para magbabala kay San Jose. Ipinakita nito na ang Ama ang itinalaga mismo ng Diyos na tagapangalaga, tagaprotekta at haligi ng tahanan. Alam ito ng Diyos. At lalong alam ito ng kaaway natin sa espiritual. Kaya sa espiritual na digmaan, madalas na unang tinitira ay ang mga ama. Hindi agad yung asawa, hindi agad yung mga anak, kundi ang ulo ng pamilya. Kapag ang ama ay nalulong sa bisyo, halimbawa alak, sigarilyo, droga, naging babaero, naging galit at marahas, o tuluyang nawala ang Diyos sa kanyang buhay. Hindi lang ito, mga kapatid, na personal na kahinaan. Madalas, ito ay bunga sa tinatawag na espiritual na digmaan o pang-aatake. Kapag bumagsak yung ama, damay ang buong tahanan. Ang mga anak ay magkakaroon ng trauma. Ang asawa ay nasusugwatan sa emosyon tulad nito. Ang pamilya ay nawawala ng direksyon. Mas masakit pa, madalas hindi napansin ng ama na ginagamit na siya bilang daan para sirain ang sariling pamilya. Ang mismong tungkulin na dapat ipagtanggol ang kanyang pamilya ay naging dahilan pa na siya mismo ang naging trauma. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng ama na may takot sa Diyos. Ang ama na mamuno sa katisismo, sa pamangangaral sa mga anak. Ang ama na marunong magpakumbaba. Ang ama na handang lumaban, hindi sa kamao, kundi sa panalangin at sa pagsisikap sa kabanalan. Kapag bumalik ang ama sa Diyos, gumagaling ang pamilya. Hindi perpekto, pero may proteksyon. Di ba? Ilan pa kaya na mga pamilya ang ganito na problema? Halimbawa, bago lang, alam na siguro ninyo, no? Yung policewoman, magtatalakay tayo dyan, mga kapatid. At yung anak,
na naging viral ngayon, yung asawa niyang pulis mismo, hinuli na ngayon. Bakit? Dahil ikinanta na utak daw sa naturang krimen. May posibilidad na pwedeng ikinanta lang. Pero may mga reaksyon din. Bakit iba ang reaksyon ng asawang pulis kaugnay sa nangyari sa kaniyang anak? Oh. So, tatalakayin natin yan. Pero ito'y isang malinaw talaga na malinaw na spiritual na digmaan. Bawat pamilya, target nito. Lalo na ang mga ama. Dahil ang ama ay siyang itinatalaga na protektor sa bawat pamilya. Kung giba ang ama, susunod na ang mga miyembro ng pamilya. Pagdasal natin ang pamilya, mga kapatid. So, sa pagkakataong ito, pasok tayo ngayon sa punto por punto. No? Ano kaya masasabi, mga kapatid, ito ba'y iwalag din? Okay. Sandali muna di pa nagsimula ang punto por punto pala ngayon. Balik muna natin yung interview. May bahagi talaga, pinahuli siya. Pinahuli siya. May bahagi. Asan ba yon? Si Sir ay kagagaling ng kulungan. Bagong laya. Dalawa. Labas. Dito nga bahagi. Okay. Matitirahan sa ngayon. Ilocos lang po, Kandun po. Sige, bigyan kita pamasahe papuntang Ilocos. Tapos, kukonta ako ng mga ospital Ilocos pala ito. doon Di na po, sir, may mabigyan ka hearing ng... pa po ako eh. Ha? Ito po yung mga katibayan ko. May hearing ka pa? Opo, dinala ko na po yung mga katibayan ko po, sir, bilang... So, saan ka muna titira? Kasi paglalayuin ko kayo, hindi muna kayo titira kay Mrs. Gusto ko po sana makasundo, mag-usap na lang po kami. Hindi. Di ganito, ha? So gusto siyang magkasundo sila. Pero ayaw na talaga ng ka-live-in niya. Di ba? Hindi na talaga. Hindi. Ayaw na Kasi namin. inano ko lang, sir. Sir, ang mangyayari kasi, pagbibigyan ka ni Mrs., Hindi pa kawawa naman yung mga bata. Kasi ang nabubugbog palagi, yung panganay mong anak na babae na pinag-initan mo palagi. Di po, sir, di po nabubugbog. Hindi. Hindi ako So balik na tayo sa dito sa huling bahagi. Pinahuli talaga siya. Tinututungan din itong mga I am the